Matapos ang laban sa JCC na kung saan ay nagtagumpay sina Seba kasama si Tenkyu sa pagtalo sa Sayonji Twins. At ngayon nire-review na natin ang chapter 260 and 261 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksan natin ang pagwawala ni Shin laban kay Tanabata at ang pasilip sa bakbakang Sakamoto versus Uzuki. Yan at marami pang iba ang ating matutungyan sa videong to, kaya na may this is Mr. Miguel at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito sa isang reporter na ina-update ang kasalukuyang nangyayari sa Japan. Ayon sa reporter na kaninang madaling araw ay nagsimula raw ang labanan sa pagitan ng mga bagong miyembro ng JAA at sa mga anti-new JAA. Ang karahasan ay patuloy pa rin daw nangyayari ngayon sa iba't ibang lokasyon at expected daw na daan-daan na ang namatay o na-injured dahil sa nangyayaring labanan at mga incidents. Nang narinig ito ng mga residents sa ibang area ay napasabi naman sila na gyera daw sa mga streets. Totoo ba raw talaga ito na nangyayari ngayon sa Japan? Matapos niyan ay may kita naman si Shin na papasagod kay Tanabata. Dito sila sa itaas ng building. Nasabi naman ng mga tao na nasa baba na may nangyayari raw labanan sa itaas nitong building. Sabi naman nitong isa na sino raw kaya yun. Balik dito kina Shin ay ayon dito ng narrator na ang isa raw sa abilities ni Shin ay ang kayang i-rewrite ang thoughts ng isang tao. At habang nagka-clash sila rito ay sabi pa ng narrator na sa pamagitan daw ng paggamit ni Shin ng kanyang sariling utak ay kaya raw nitong i-overwrite ang kanyang sariling paniniwala hanggang sa kailaliman pa raw ng kanyang isipan. Na sa madaling salita ay kaya raw ni Shin na i-disable ang limiter ng sarili nitong utak. Bagay na magpapaalaw daw kay Shin na malagpasan ang physical daw nitong limitasyon dahil kayang i-overwrite ni Shin ang limit sana na iniisip ng kanyang utak. Kaya nagagawa ng kanyang katawan ang mga bagay na di sana nito nagagawa noon. Maya-maya pa nag-attempt na naman ng suntok si Shin na naiwasan naman ni Tanabata. Napansin naman ni Shin na mag-i-strum na ngayon si Tanabata kaya agad niyang sinipang gitara nito direkta sa mga strings na sabing yan ang weapon mo, diba? Sabay bumunot na si Shin ng kutsilyo na sabing bago pa raw niya ma-play ang gitara kailangan niya na raw putulin ang strings ito. Subalit sa kanyang pag-attempt na putulin sana mga strings ay laking gulat niya nang may kita na ang kanyang kutsilyo ay nag-crack. Kaya sabi pa ni Tanabata na di mo pwedeng paglaruan ng gitara ko gamit ang napakalambot daw na pick o kutsilyo nito sapagkat custom made daw ang gitara niya na may ibang klaseng uri raw ng resonance o alingaw-ngaw ang kanyang gitara. Sabay dito na naganda si Tanabata at inistrum ang G-sharp 9 na chord. Bagay na gumawa ng isang napakalakas na tunog to the point na sumabog pa nga ang surroundings nila. Napatakip naman sa tenga ang mga tao na nasa paligid na sabing grabe ang ingay. Nahulog naman si Shin na naiinis. Nabuti na lang ay nagland siya sa may sasakyan. Agad namang bumaba si Tanabata para sundan si Shin at ang mga tao naman ay nagtataka na sabing nagsushoot ba raw ng video o film ngayon si Shin. Kaya sinigawan naman sila ni Shin at sinabihan na takpan daw ang kanilang mga tenga sapagkat nag-strum na naman si Tanabata and this time ay E9 naman. Bagay na bumuo ng isang napakalakas na resonance at sound waves. At tumalsik talaga ang mga tao na nasa paligid at dumugo naman ang kanilang mga tenga, pati ang ilong. Nainis naman ang husto si Shin na sabing kainis. Kahit nagamit ang ability ko ay di ko pa rin maiwas-iwasan ang tunog ng kanyang gitara. At sa tuwing sinusubukan din naman daw niyang basahin ang isipan ni Tanabata ay ang nakikita niya lang ay ang mga walang kwentang lyrics na iniisip nito. Na paano niya raw kaya ito tatalunin. May kita naman ng mga tao na nakahandusay na ang ilan ay napasabi na ang sakit daw. Maya-maya pa ay napasabi naman si Tanabata na kainis na parang nai-stuck daw siya ngayon na nagkakaroon daw siya ngayon ng mental block na kahit iibahin pa raw niya ang mga keys at ipa-improve ang vibe ng kanyang musika ay mas lalong pumapangit daw ang tunog nito na para bang ang tunog gaya-gaya raw sa iba na wala raw talaga siya ngayong talento. Subalit biglang nagkaroon ng inspirasyon si Tanabata habang iniisip niya mga bagay na yan na sabing alam ko na. Magsusulat ako ng kanta tungkol sa nararamdaman ko ngayon na nagkakaroon daw siya ngayon ng mental block. Nasabi pa niya na salamat sa pagkikinig sa bago kong kanta na may title daw na Talent Mute. Kaya ay napasabi naman si Shin sa kanyang isipan na hindi. Kung mape-play na naman siya ng isang bagong kanta sa gitna nitong syudad, ang syudad na ito ay nang kinakabahan na si Shin ay bigla namang nag-appear sa isang malaking screen sa Shinjuku itong sina Sakamoto at Uzuki. Napalingon naman si Shin na sabing Mr. Sakamoto. Sabay may kita sina Sakamoto na napatalsik itong si Uzuki at habang nasa ere pa sila ay nagka-clash pa rin ang dalawa. Nang nakita ni Tanabata ang screen ay sabi pa niya na ang lalaking yun ay buhay pa pala. Maya-maya pa ay may napansin naman si Tanabata nang sinuntok na ni Shin ang gitara nito. Patras naman si Tanabata na sabing wala ka talagang kakayahan. Ang pagpatay at musika ay may similarities lang daw. Ang luma raw ng mga tricks nitong si Shin ay hindi na raw pwede nitong ulit-ulitin pa. Habang nagsasalita si Tanabata ay napansin naman niya na mukhang off ang tono ng kanyang gitara na dahil lang daw yun sa split second attack ni Shin kanina na kung saan may kita naman si Shin na kumuha ng isang traffic sign at naganda ulit na sabing luma at paulit-ulit daw ang kanyang mga atake. Di yan nagmamatter kasi ang importante raw ay ang feelings daw sa likod ng musika
musika o atake. Sabay dito niya natamaan ang atake si Tanabata na nagpatalsik ito. Napunta naman si Tanabata sa may mga release ng tren. Nasabi pa ni Shin na lumalaban din daw si Mr. Sakamoto ngayon kaya hindi raw siya pwedeng matalo. Sabi naman ni Tanabata na ang boses mo, sakit lang yan sa tenga. Sumasakit ang tenga ko. May kita naman ng isang tren na patungo na kay Tanabata kaya ay nag-alala si Shin na sabing, "Hoy, may tren." Subalit nagpalabas lang si Tanabata ng pedal board ng kanyang electric guitar at nag-play ito ng isang chord. Ang chord niyan ay bumuo ng isang napakalakas mga kaibigan na sound wave na sumira at pumigil pa nga sa tren. Bagay na nagpagulat kay Shin. Nasabi pa ni Tanabata na naghahanda na maghanda na raw dapat ngayon si Shin kasi mapapatalsik na raw ito ngayon sa totoo na tunog ng kanyang gitara. Matapos yan ay nilipat muna ang eksena dito sa isang lalaki na sinuntok ni Boiled. Narinig naman nila ang tunog ng gitara, pati sina Hiski at Kamihate ay narinig din nila. Dito naman kay Nagumo, nakasalukuyang tinitreat ang kanyang sarili, ay sabi niya na ano raw ang tunog na yun. May nagsalita naman na sabing si Tanabata yun, na sa paglingon ni Nagumo ay ang nagsasalita pala na dumating ngayon ay si Shishiba. Nasabi pa ni Nagumo na somehow ay pareho raw silang buhay ngayon. Tanong naman ni Shishiba na tapos ka na ba rito? Sagot naman ni Nagumo na oo, tapos na raw siya sa pagiging order member. Nasabi naman ni Nagumo na wala na rin daw ang order. Sabi naman ni Shishiba na oo nga. Sabalit sabi naman ni Shishiba na teka, hindi pala totoo na wala na raw ang order kasi siya, si Usaragi, Kamihate, Yutsumura ay nandiyan pa. Nasabi pa ni Nagumo na si Kindaka nga rin ay nagising na. Kaya sabi naman ni Shishiba na parang nagre-reshuffle lang daw pala ang order ng mga miyembro nito. Tanong naman ni Nagumo kay Shishiba na malakas ba raw si Tanabata? Sagot naman ni Shishiba na anoon pa raw. Pero one time daw ay sinabi daw ni Mr. Oki ang mga salitang to. Kung nag-a-anticipate tayo ng pagkikipaglaban kay X, ay kailangan nating magprepara ng kahit na anong uri ng atake. Magnetism, electricity, apoy, hypnosis, lahat na. Kailangan natin ng isang wildcard na kayang mag-counter sa kahit na anong weapon at skill. Na matapos ang flashback na yan, sa sinabi ni Mr. Oki, sabi naman ni Nagumo na so yung may iba't ibang klase ng atake o wildcard na tinutukoy ni Mr. Oki si Tanabata ba raw? Na kung pag-uusapan daw ang atake nito ay gumagana daw pala ang atake ni Tanabata sa lahat ng klase ng tao. Sabi naman ni Shishiba na oo, pero ano naman ngayon? Kagaya mo rin, ikaw Nagumo, kaya mo namang bugbugin o patayin ng kahit ni sinong tao, di ba? Nasabi pa ni Shishiba na kung walang makakatalo kay Tanabata ay siya na raw ang haharap dito. Sabi naman ni Nagumo na well, tignan lang muna natin, may wildcard din naman tayo. Isang tao na hindi na-anticipate noon ni Mr. Oki. Na matapos ng sabihan ni Nagumo ay pinakita ulit si Shin o itong si Shin na iniinda ang napakalawak na atake ni Tanabata. Nasabi pa ni Shin sa gitna pa raw talaga ng syudad gumagawa ng atake si Tanabata na wala raw talaga itong puso. Kasunod niyan ay sinuntok naman ni Shin ang window ng isang sasakyan at pinastart ito sabay pinaandar papapunta kay Tanabata. Subalit habang papapunta pa lang ang sasakyan ay nag-strum ulit si Tanabata and this time ang atake ay pumate sa sasakyan. Nasabi pa nito na ang sound ay sarong vibration sa ere. Kaya kung iibahin mo raw ang chord ay makakagawa ka raw ng kahit na anong shape at nagagamit mo yan bilang pang-atake. Kaya sabi pa ni Shin na so endless daw pala ang possibilities sa pwedeng gawing atake ni Tanabata. Sagot naman ni Tanabata na oo kasi may perfect pitch daw siya. Sagot naman ni Shin na ano naman ngayon. Paliwanag naman ni Tanabata na so di mo siguro naririnig ang pagsaksak, pag-slash o pagbasag ng isang bagay ay ang lahat ng yan ng klase ng pag-atake ay may iba't iba raw tunog na sa pamagitan daw ng pag-produce niya rin ng exact sound gamit ang gitara ay kaya niya raw ma-produce ang kahit na anong phenomena na magagamit niyang pang-atake. So parang kung i-imitate niya ang sound ng parang slashing o pag-slash ay nakakagawa si Tanabata ng isang atake na isang slashing attack din. Maya-maya pa napansin naman kagad ni Shin ang pagkilos si Tanabata na nagpunta na ngayon sa kanyang likuran at nag-scram at ang atake ay tumama talaga kay Shin. Nasabi pa ni Tanabata na maswerte ka nga kasi ang huling narinig mo ay ang sound ko. Nasabi naman si Sipa ni Shin na malakas daw ang lalaking to na sa paanong paraan daw kaya i-handle sa Sakamoto ang ganitong klaseng kalaban. Bigla namang tumayo si Shin at pinigilan ng kanyang pagbagsak na napansin naman ni Tanabata na sabi naman si Sipa ni Shin na hindi, mali ang tanong ko na yan. Magkaiba kami ng abilidad ni Mr. Sakamoto. Kaya ang dapat kong iisipin ngayon ay sa kung papaanong paraan ko ito mapapatumba. Maya-maya pa napansin naman ni Shin na gumawa na ngayon ng isang chord si Tanabata at na-anticipate niya ng chord na ito ay isang slashing attack dahil na naiwasan ni Shin ang atake na nang ilalagay na sana niya ang kanyang kamay sa floor ay di muna niya ito itinuloy mga kaibigan dahil sa isa pang slashing attack. Kaya ay napasabi naman si Tanabata sa kanyang isipan na na-anticipate na raw ngayon ni Shin ang kanyang sounds dahil daw ito sa nonsense na clairvoyance ability nito. Pero ano naman daw ngayon na kahit nakakita raw si Shin ng fraction of a second sa future ay hindi naman daw kaya ni Shin na makatakas sa kanyang range of attack. Sumugod naman si Shin at hinawakan ang neck ng gitara ni Tanabata pero gamit ang pick ay inistrum pa rin ni Tanabata ang gitara dahil na napunit ang damit sa braso nitong si Shin. Nainis naman si Tanabata na sabing minute daw ni Shin ang kanyang sound. Sabi naman ni Shin na kung masyado rong malakas ang volume ay kailangan niya lang daw itong unahan o pigilan sa pagtunog. Sabay dito na kumilos
kumilos ng mabilis si Shin at sinipa si Tanabata na nagpa-atras nito. Napansin naman ni Tanabata na puro na dugo ang parte ng kanyang gitara na hinawakan ni Shin kanina. Kaya na-realize niya na yun daw pala ang dahilan na hinawakan ni Shin ang parte ng kanyang gitara dito mga kaibigan. Sabi pa ni Shin na akala ko ba malakas ang order. Kaya dito na itinutok ni Tanabata at inactivate ang rifle part ng gitara nito. Nabuti na lang ay na split second ay naiwasan ni Shin ang bala mga kaibigan. Nasabi pa ni Shin na nakikita ko ang future mo. Sabay sinuntok niya ito ng napakalakas na nagpaubo kay Tanabata ng dugo. Nasabi pa ni Shin na kung mapapabagsak kita ay on par na ako sa isang order. Man, grabe. Antindi ni Shin. At di pa dyan magtatapos ang laban kasi ang final fight ni Shin ay mangyari sa susunod na video kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto niyo yung video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.